Ba, parang saan ka nakakita, Senator Judge? 'Di ba minsan ang garapal na nung ginagawa nila sa mismong trial, meron bang ganito sa social media? Go ahead. Ako, hindi ko akalain na si Senator Pia Cayetano would stoop this low. I mean, gaya nga na sabi mo kanina, obvious na naman doon sa unang siyam na araw yung mga biases eh. Di ba, ang tawag nga sa kanila, defense judges na eh. Yun nga, klaro na yun eh. Pero ito ibang level to eh. At dalawa sa tingin ko yung dapat nating i-point out dito. Isa yung complete lack of impartiality. Kumbaga, anumang pagpapanggap pa na sila ay patas titingin dito. Hindi nga one-sided, sabi ni Robin Padilla. Wala na. Tapo na yun eh. Sa pag-post mo ng isang spliced video na binabaliktad mo yung sinabi actually nung isang member ng prosecution. At para klaro hindi lang member ng prosecution na abogado, member ng House of Representatives na co-equal branch, co-equal body nyo sa legislative branch. Yung parang binaliktad mo yung ibig sabihin niya at pinost mo sa website nyo, sa website mo sa Facebook, sa Facebook page mo. Paano pa natin masasabing impartial ka? Talagang klarong-klaro na yung pagkiling. So, yung kanyang oath na sinwear bilang senator judge nung simula, di ba? Naka-roblat sila at nakahilera sila doon, nakataas ang kanyang kanang kamay to do impartial justice. Wala na yon. Labag na labag na yon. Yun yung una. Pangalawa, bukod dun sa violation ng impartiality, malinaw din dito na si Senator Pia Cayetano ay nag-i-engage sa disinformation. Pagsisinungaling sa madaling salita. Kasi pag pinanood mo yung spliced video, obviously binaliktad talaga yung ibig sabihin eh. Yeah. Kung napanood mo yung original na video at yung original na proceeding, pinapaliwanag ni Congressman Chel Jokno kung bakit hindi ito fishing expedition. At ang linaw nung kanyang paliwanag. Dito parang pinapalabas na inamin ni Congressman Chel Jokno na fishing expedition to, wala kaming ebidensya, etc. etc. So talagang kasinungalingan. At ito, si Senator Pia Cayetano bilang abogado, dapat inoobserbahan niya ang Code of Professional Responsibility na nag-a-apply sa lahat ng mga miyembro ng profesyong legal dito sa Pilipinas. At sa Canon 2, Section 1, malinaw na malinaw ang sinasabi dito, a lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral, or deceitful conduct. Ibig sabihin, malinaw, hindi ka dapat nagsisinungaling kung ikaw ay abogado. Hindi ka dapat nanloloko. Ito pa, merong mas specific na provision para sa kanyang ginawa kasi ginawa niya ito sa social media. Ni-repost niya doon sa kanyang Facebook page. O sa Section 38 ng Canon 2, sinasabi din, a lawyer shall not knowingly or maliciously post, share, upload, or otherwise disseminate false or unverified statements, claims, or commit any other act of disinformation. So ang linaw, sa dalawang level, yung kanyang oath, yung kanyang sinumpaan para mag-impartial justice bilang isang senator judge. At sa pangalawang level, bilang isang abogado, yung kanyang sadyang pagsisinungaling at pagkakalat ng ganitong klaseng disinformation on social media, sabit eh. Kaya ako, sa puntong ito, ang depensa na lang na dyan, hindi ako nag-post. Hindi ko page yan. Nagkamali lang. Nahak ako. Pero kung hindi, kailangan niyang panagutan ito. Okay, sige. Speaking of pagkapanagot, ito yung gusto kong tumbukin. No? Kasi ang hirap palampasin itong ganitong asal ng isang naturingan pa namang senator judge. At kung gagamitin natin, susundan natin yung credentialism ng magkapatid na yan, UP ka pa naman. Diba? Pinapamukha mo na ikaw yung pinakamatalino dyan sa Senado tapos ganyan yung asal mo. Okay, 2 levels, diba? Una, mamaya natin pag-usapan ano ba yung dapat o pwedeng gawin ng impeachment court dyan kay Pia Cayetano. Pero bago yun, dito muna tayo dun sa binanggit mo, Atty. Barry, no? Yung kanyang violation sa canon ng inyong profession. So, hinug na ba ito para may mag-file ng siguro disbarment case against her? Or at least naman siguro ma-reprimand dyan?
Ako tingin ko, dapat aksyonan ito. Klaro na merong paglabag na malinaw ng canons of professional responsibility dito. At given pa yung posisyon niya. Di ba? Nag-exercise siya ng isang constitutional duty bilang isang membro ng Senado na nagpa-participate sa impeachment trial. So, kumbaga sa importansya nung kasalukuyan niyang kinabibilangan, napakataas yan eh. Tapos dito mo gagawin yan? Ako tingin ko, yung pa lang, given yung prominence, yung importance nung tungkulin niyang pinapatupad ngayon, yung ganitong klaseng ginagawa, dapat tingin ko nga, hindi na hintayin ng Supreme Court na meron pang magreklamo eh. Dapat on their own. Motu proprio, dapat on their own. Punahin na nila yan at magkaroon ng aksyon. Ako, gaya nga ng binanggit mo, at the minimum, reprimand dyan o pagpapaalala na hindi mo dapat ginagawa ito. Kasi ano na lang kredibilidad nitong canons of professional responsibility kung hindi mo ipapatupad at this level. Given yung ganyang kalantaran, ganyang kagarapalang pangtutrol, gaya nga ng binanggit mo, na talagang magkakalat ka ng kasinungalingan na binabaliktad yung sinabi ng isang kapwa mo abogado, isang kapwa mo mambabatas, at isang prosecutor na nag-a-appear sa isang impeachment trial kung saan ka judge. Parang wala talagang justification para dito eh. Tsaka nga, attorney, no? Alam naman natin na sui generis itong impeachment trial. Pero sana wag naman yung gawing ding sui generis yung violation at yung kagarapalan ng ilang miyembro ng impeachment court. I cannot imagine, no, kunwari sa ordinary court of law, yung prosecutor, pagkatapos sila mag-hearing, yung judge magpo-post sa Facebook, yayariin yung prosecutor o yung defense. Saka nakakita ng gano'n. Hindi ba? Parang nagulat ako. Sabi ko, ano ba itong pinapanood ko? I thought I've seen the worst. No? Kung nangyari nga yan sa isang ordinary trial, bukod sa papalitan yung judge ka agad, sa tingin ko, iniibit ka agad yun, disciplinary action yan. Saka nakakita, ako talaga, nung nakita ko talaga ito, parang, ano ito? Totoo bang si Pia Cayetano to? Bakit niya ginawa ito? Hindi ba niya na-realize? Bali ba ito pa eh? Mula nung simula, siya yung mahilig mag-lecture dun sa mga kapwa niya senador eh. Diba na, dapat ganito tayo, dapat impartial tayo, dapat yung mga tanong nyo, hindi ganyan. Tapos siya yung gagawa ng ganito. Ano to? Tsaka yung yung tunog, yung background music eh, no? Yung pantotrol, yung parang napapanood mo sa TikTok. And exacto. It was meant to shame, no? Ipahiya, to embarrass. Itong si Cheljok, no? Talagang putol na putol yung pagkakasabi na no? Nagbabakasali sabay pinutol. Tapos yung dulo, reaction ng mga judges na alam mo naman hindi reaction dun sa particular na issue na binabanggit niya. Pero kanina lang medyo I won't hold my breath, no? Attorney Barry, when you said na dapat motu proprio, action na ito ng Supreme Court dahil kung palalampasin to, di ba? What kind of message is being sent? Kasi naalala ko, di ba meron ding nanapak ng sheriff? Years ago. Totoo. Ano naman nangyari? Di ba? Oo nga. Nanakot. Gusto niyang pagutan ng ulo yung isang mataas na opisyal. Kumontak daw siya ng papatay para patayin yung 3 tao. Ano ba ginawa ng Korte Suprema ron? With all due respect. Wala pa. Sa aking pagkakaalam. Diba? Ilang naman po. Nagtatanong lang po. With all due respect po. Lalo pa ito. Ano ba naman yung fake news lang? Fake news lang yun eh. Ano naman, Attorney Barry? Masyado ka namang harsh. Fake news no? Ay, nako. Grabe. And then, it's bad enough na nakikipagdebate sila doon sa, mainly sa prosecution. No? Alam nyo actually, no, doon sa mga viewers natin. Actually, nung panahon ng Corona impeachment trial, mas malala pang manggisa si Miriam Santiago. Pero mas ang nagigisa niya noon ay yung prosecution. Then. Okay? Tama. Pero wala siyang ginawang ganito Yung nag-post. Pagkatapos. Di ba? Namamahiya siya doon sa mismong courtroom. Walang ganon. Bale ba ito, obvious yung motibo pa eh. Na medyo na nabaka ng konti si Senator Judge Alan Peter Cayetano at si Senator Judge Pia Cayetano doon sa kanilang mga exchanges kay Congressman Cheljok, no? Di ba napahiya? Pero, nabaril lang ba o napahiya?
yung pahiya kasi, baka mamaya, perspektibo na nila yun eh. Pero di ba, obviously, itong ganitong klaseng pag-share ng isang clearly spliced na video na talagang iniba yung ibig sabihin o yung nangyari talaga dun sa exchange na yun, eh pambawi eh. Na parang para sa akin, ang baba, ang baba naman ng tingin mo sa sarili mo. Diba? Nabara ka sa korte, so ang solusyon mo, ito troll mo na lang sa Facebook. Ano ba naman to? Diba? Para siyang hindi abogado, para siyang hindi senador, para siyang hindi senator judge. Wala lang. Diba? Parang away high school lang eh, no? Pasintabi po sa high school. Exactly. Diba? Parang sa high school, nagkasagutan kayo sa klase, napahiya ka, popost kang video. Diba? Para bawian mo yung kaklase mo na nakalamang sa'yo. Ano ba naman? Sa totoo lang, despite yung mga ginawa nila ni Senator Alan Peter over the last 3 weeks, kahit paano hindi ko naman in-expect that she would go this low. Ito talaga, parang bagong level to ng kalolaipan, sa totoo lang. Ay nako. Grabe, no? Tapos, diba dun sa isang hearing, ang pinapalabas siya, parang gusto niya nagtuturo, diba? Kung hindi siya siguro senador, teacher siya, ganyan-ganyan. Oo, sinabi pa niya. Diba, gusto niya magturo. Ito ba yung tinuturo ng isang matinong teacher? Mag-splice ka ng video, tapos iibahin mo yung meaning.